Nagkagulo kanina matapos kumalat ang ulat na dinala umano sa ospital si Liza Marcos dahil sa isang seryosong insidente na hindi pa malinaw ang detalye. Mabilis na nag-trending online ang tanong kung ano ang tunay na kalagayan niya at lalo pang nagliyab ang usapan ng may mga kumalat na hindi beripikadong balita na posibleng binawian na ito ng buhay. Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon, patuloy namang sumisirit ang mga haka-haka at pangamba sa publiko. Samantala, ayon sa ilang nakasaksi sa ospital, dumating daw si PBBM ng lubhang emosyonal at nanggagalaiti sa galit habang hinihingi ang eksaktong impormasyon mula sa mga doktor. Ayon sa ulat, nagdulot ito ng tensyon sa loob ng pasilidad dahil sa bigat ng sitwasyong kinakaharap ng pamilya. Ilang staff umano ang nagmamadaling nagbigay ng seguridad at nagpatupad ng mahigpit na protocol habang ginagamot si Liza. Habang patuloy na binabantayan ang sitwasyon, nananawagan ng ilang opisyal na hintayin ang formal na pahayag mula sa pamilya upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Nagbibigay din sila na sensitibo ang ganitong usapin at dapat ay may agarang paglilinaw upang mabawasan ang pagkalito ng publiko. Sa ngayon, nakatutok ang mata ang lahat sa anumang anunsyong maaring magbigay liwanag sa tunay na kondisyon ni Liza. Po sa isyong ito. Naglabas din po ng statement, mamaya babasahin po namin ang statement ni Senator Bong Revilla, dating Senator Bong Revilla, no ha? Ukol doon sa pagkakabanggit din po ng kanyang pangalan. Kasi doon sa statement po ni Yusek Bernardo, mga kababayan, detalyado yung kay Jinggoy, Senador Jinggoy, at saka kay Senador Bong Revilla. Well, alam naman ata ng marami na si Yusek Bernardo ay noon pa man po, kakilala talaga, ni na Senator Jinggoy at saka ni Senator Bong, di lamang natin alam na aabot pala sa ganito ang usapan. Aabot pala sa ganito ang sitwasyon. Ayan. Pwede ba natin, hapyawan? Ano na ang sitwasyon ngayon sa loob ng Senado? Recess ba ngayon? Wala. Ayun. Recess ngayon daw ho sa Senado. Sabi ko nga sa inyo, mukhang nawala Nawala po yung interest ng ating mga kababayan sa pagdinig ng Senado sa araw na ito. Ang sabi pa naman ng Senator Ping Lacson, na ngayon po ay paus na paus din. Pati boses si Senator Ping Lacson mukhang hindi nakisama meron daw pong mga surprise witnesses at ang inaantabayan sana natin ay ituhong si Orly Gutesa kung haharap ba. Mukhang hindi po. Ang sabi nila, ang iniimbitahan dapat na magsalita via Zoom ay ito po si Congressman Saldico. Pero sa halip na magsalita po via Zoom, dyan po sa pagdinig na ito, kahapon ay nagpalabas po ng pahayag si Atty. Roy Rondain, na hindi po makaka-join via Zoom si Congressman Saldico sapagkat meron daw pong medical procedures na gagawin sa kanya. Pero sa halip na gano'n na nangyari, ito na nga po ang ating binabanggit. Ano ba ito? Sinadya ba ni Congressman Saldico sa araw na ito gawin yung kanyang recorded statement na yon? Ngayon pa naman na nag-resume ang hearing ng Blue Ribbon at ngayon pa naman, Kuya at Irma, na birthday po sa araw na ito ni Speaker Martin Romualdez. Nako, happy birthday, Tambaluslos. May you all have the bad luck in the world. Bad luck, birthday mo. Lumabas yung best friend mo. Ang sabi niya, isa ka talagang yung pinsan mo, kayo mga kawatan, mga magnanakaw. 100 billion, di ba? Ito ba ang kanya pa-birthday kay Speaker? Mabigat, kaya sabi ko nga sa inyo, mukhang marami pong nayanig sa statement na ito. Pwede ba natin ipanood? Ito huy again, sa mga nagtatanong,
Ipanunod namin sa inyo. Alang-alang po sa kabatiran ng marami. Baka iba'y hindi nakapanood sa social media. No, ha? Pero ito po, official, galing doon sa mismong Facebook page ni Congressman Saldico. Wala pong nagsasabi na ito ay AI, fake, o ano pa man. Hindi po, walang ganon. Ano ha? Mula po kanina nang ito'y lumabas, halos sinasabi nilang ito po ay totoo, authentic. Mula po sa mismong media page ni Congressman Saldico. So, safe tayong ilabas ito. Ayun, alam na naman ng marami. Baka ilang minuto lang ito, no? Part 1 lang daw ito eh. Part 1. Ilang minuto ba ito? Almost 5 minutes. O sa kabatiran po ng marami, baka hindi pa po ninyo narinig sa mga nasa probinsya, yung mga nasa abroad, wala pong access sa social media. Ano ba? Ano ba itong pasabog ni Congressman Saldico? Sige nga po, panoorin natin. Banat! Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Kaya po nyo, ulitin lang natin mga ka-reaction ha, kasi marami pang hindi nakapanood sa ating mga kababayan. Pero dito, happy birthday, Tamba! Happy birthday! Wala kayong Merry Christmas! Congressman Saldico. Sige nga po, panoorin natin. Banat! Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Naku mo! Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nagumpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin
sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Yun po, hindi na ako magbibigay ng anumang komento. Ano ha? Kayo na po, baka limi-limiin na ninyo ang mga... Hey, magbigay ka! Magbigay ka, sir! Anong limi-limiin? Lilimiin talaga namin yan. Sinabi niyan ni dating congressman, dati pong representante ng Ako Bicol Party List, Saldico. Hanggang ngayon po, mga kababayan, ay wala pang sagot ang mga personalidad na nabanggit ni Congressman Ko. Una po, Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez, wala pa pong sagot. DBM Secretary Mina Pangandaman, nabanggit din po ang kanyang pangalan, sinisikap din po natin na makapagbigay ng kanyang reaksyon. Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin ba, saan ito nagtatrabaho? Kamag-anak ito ni E.S. Bersamin, si Adrian Bersamin. Wala pa rin pong statement ukol sa bagay na yan. Sino pa ba yung mga nabanggit na pangalan? Well, gaya nga po ng nabanggit ko sa inyo, hinihintay natin ang press con mula po dyan sa Malacanang at ina-expect natin na maglalabas po na official na pahayag o reaksyon ang Malacanang sa mga nabanggit na ito. Ayan. Malacanang tayo? Yan. Punta tayo ng Malacanang. Malacanang, panoorin po natin. Ito na po yung Malacanang. Magsasalita na yung Malacanang. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday! Tambalos! Los! RTBM. Sige. Ang humarap po mismo, mga kababayan, PCO Secretary Dave Gomez po mismo, akala ko si Auntie Claire. Yan po mismo ang nakikita nyo po na magpe-press con ngayon at sasagot ay si Secretary Dave Gomez. At
ano ba ang kanyang official statement? May kinalaman po sa bagay na ito at direkta nga bang sasagutin? Pakinggan na natin. Completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Secretary Amina Pangandaman of DBM. Yun lang? Wala na? Yun lang? Wala na? Si Auntie Claire, tawagin niyo si Auntie Claire. Papasukin si Auntie Claire. Excited na yan. Tagapagsinungaling. Papasukin natin yung tagapagsinungaling ni Bongbong Marcos. Oy, Auntie Claire, malapit-lapit na matapos yung trabaho mo dyan. At ito, pangandangan. Nabanggit ang pangalan. Ano pangalan ng pangandangan? Yung DBM. Ito na, pangandaman. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's budget. Walang problema dyan. Yung 100 billion, sinabi na nga ni Saldico pagtakatakpan mo pa Pero pabayaan kitang magsalita bago ko tawagan si BBM kung kailan siya bababa. Oy, Papa Marol! Out! Resign! Ano pang hinihintay mo dyan? Bulok ka na! National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. O siyempre, pag may utos si Bongbong Marcos, sabi nga ni Saldico, ang utos ng hari ay hindi mababali. Pag nagsinungaling ka, pangandaman, pag nagsinungaling ka, ma'am, ayusin mo. In-explain na nga ni Saldico, di ba? Sangkot kayo. Secretary Dave Gomez of Secretary Amina Pangandaman. We now have Undersecretary Claire Caso, the Palace Press Officer. Ito na po. Simulan na natin ang putak. Oy, tagapagsinungaling na Malacanang, welcome back. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Oy, wala na po yung ginawa po ni Bongbong Marcos kahapon. Nawala na po na saysay, di ba? Nawala na saysay. Si Auntie Claire, ito, nawala tayo Napindot ko kasi malikot yung kamay ko di ba? Parang si Bongbong Marcos lang malilikot yung kamay. Have Undersecretary Claire Caso, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya at mga di umanong pagpapayaman niya
na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili. Hindi, lumiliit din ang mundo ni Bongbong Marcos. Pati yung mundo mo, kayo dalawa, magtanan na kayo. Doon sa Hawaii kayo pumunta, Hawaii. At mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control project. Pasensya na po kayo mga kareaksyon kung naiirita kayo sa kanyang pagmumuka at sa kanyang boses. Kailangan lang nating pakinggan. Mantakin po ninyo, hindi pa inabot ng 1 taon sa dahig ang Pangulong Duterte. Sila-sila na ang mga kalaban ay nagkakagatan. Sila-sila na ang mga kareaksyon na nagkakalaglagan. Di ba hindi pa kumikilo si BP Sara? Sila-sila na yung talagang nagtitiraan na. Hindi na natin kailangang mag-iganti. Dahil sila-sila ng mismo ngayon ay nagbabanatan, naglalaglagan. Ngayon yung pinklawan, tsaka mga dilawang umaalingasaw, sila po ngayon mga kareaksyon ay umiiyak sa isang sulok. Umiiyak na sila sa isang sulok kasi yung kanilang puppet na si Bongbong Marcos ay malapit ng lumayas ng Malacanang. Browner! Huhuy! Marshalo na ba yan o hindi pa? And other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala. Kayo ang naglilihis eh. Palagay ko mga kareaksyon mapapauwi na si Zaldico niyan. Ang gagawin ni Remulla niyan, yung kanyang passport, i-cancel yung passport, susulat na sa Interpol. Pagdating sa Pilipinas, ikukulong si Zaldico. Pagkakulong kay Zaldico, hindi na makakapagpa-interview tsaka makakapagsalita. Sa katarungan. At handa na po akong tugunan ng inyong mga katanungan. Maricel Halili from TV5. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapag-rekomenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po
bibigyan ng basihan sa pagkakasila ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kansilahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least a Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po yung nag-utos ng 100 billion peso insertion. Na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating